Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito nga mga ka-action, no, muli po nating balikan itong naging controversial at nag-viral na issue about kay VP Sara Duterte ho mga ka-action. About po ito nga po sa nagdulot ng traffic doon sa Commonwealth na sinabi ng pulis na ang VIP ay si Vice President Sara Duterte. Pero kung papakinggan ho natin, ang sinabi lang ho ng pulis is VP. Tapos yung uploader, dinagdagan lang ng VP Sara Duterte ba? Nagsabi naman ang pulis na oo. Yun ang naging problema. At ito ho, may paliham-liham na ngayon si Vice President Sara Duterte. Na itinatanggi at kailangan paimbestigahan ang nasabing insidente. Yun naman talaga ang dapat Vice President Sara para mapatunayan na hindi ikaw ang VIP na yon. At kailangan malaman ng taong bayan kung sino ang tinutukoy na VP or VIP ng nasabing police enforcer. Police na naka-duty, hindi pala enforcer. Sorry. Police na naka-duty sa traffic na yon. Okay? So ito ho mga ka-action, pakinggan ho natin itong sinasabi ng nagliham siya ba? Babasahin ang kanyang liham. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na siya ang dumaan sa Commonwealth Avenue kahapon, kaya pinahinto ng pulis sa lugar ang daloy ng mga sasakyan. Sino? VP. Nagkakabit lang po. VP Sara. Sa nag-viral post ng isang motorista, habang kausap nito ang isang pulis, sinabi nito na pinahinto sila upang pagbigyan ang pagdaan ni VP Sara. Sa liham ni VP Sara kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, sinabi nito na kailanman ay hindi sila gumawa ng aksyon na makakasagabal o makagugulo sa araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Hindi din daw sila humingi ng assistance sa QCPD para dumaan sa Commonwealth. Hindi lamang ani ang misleading kundi tahasang kasinungalingan ang sinasabi sa video. Kaugnay nito, hiniling ng pangalawang Pangulo na imbestigahan ang insidente at pangalanan kung sino ang VIP na nag-request ng naturang aksyon para maantala ang daloy ng mga sasakyan. Nais din ito na humingi ng public apology ang pulis na naka-duty sa lugar at ang hepe ng QCPD dahil sa ginawang abala sa mga motorista. Agad naman nag-post ang QCPD Public Information Office sa kanilang FB page na ang paumanhin sa publiko sa nangyari. Ngunit hindi nabanggit kung bakit ipinatigil ang daloy ng trapiko. Saad ni Police Executive Master Sergeant Pantaliano, ang pulis na naka-duty sa Commonwealth, inakala niya daw na may VIP na dadaan sa lugar kaya't pinahinto niya ang mga sasakyan. Nagkamali din daw ito ng dinig na VP kaya pinatigil nito ang trapiko bilang kortesiya, gayong wala namang engagement sa lugar si VP Sara Duterte batay sa kanilang records. Agad namang inalis sa pwesto ng hepe ng QCPD Station 14 si Pantaliano habang isinasagawa ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng PNP na kapag may mga ganitong insidente, dapat ay may assistance ito mula sa HPG o MMDA upang hindi makaapekto sa maayos na daloy ng traffic. Pag may mga ganyan po ay we always make sure po yung ating mga local traffic enforcers po ay nakikipag-coordinate po sa MMDA, lalo nandito po sa Metro Manila yan. Kung totoo yung base sa sinasabi niyo po na maaaring may dadaan po ng mga VIPs, ay maaari po siguro na medyo may mga humahatak po doon. Batay pa sa liham ni VP Sara, hihintayin niya ang report ng QCPD sa nasabing insidente. Ito ay para malinawan na rin kung sinong VIP ang sinasabing dadaan kaya pinatigil ang trapiko. So yun na ho mga ka-action, no, narinig na po natin at napakinggan na po natin ng ating dalawang tainga. Which is totoo po yun. Kung wala lang naman engagement sa nasabing lugar, hindi po pwede na kahit Vice President ka pa, na ipatigil mo dyan o ipasara ang nasabing kalsada. Except na lang kung may event or engagement ho kayo sa nasabing lugar. At kailangan ho talaga Vice President Sara na malinis mo po ang iyong pangalan dahil kung hindi, mananatili sa maraming Pilipino
na ikaw ang nilalaman o ikaw ang sinasabi ng pulis na VIP or BP. Oo, kailangan ho yan malaman ha. Pero hindi ko lang alam kung yung kaso na yan, kung malulutas ba. Kasi kung ano lang ho talaga yan, kung mga mababang posisyon na VIP, nagpaburo VIP, mabilis ho talagang malaman yan. Pero ang tanong ho natin dito, kung yung ba ay mababang posisyon lang na nagpanggap na VIP. No? Dahil siguro sa nataranta ang pulis, kaya nabanggit niya na BP. Wala naman ibang wala naman ibig sabihin na ang BP na official kung hindi Vice President. No? Kaya eto na ho. Bahala na po kayo maghusga dyan ha, kasi ang taong bayan, ang mga commentator sa nasabing video, hindi pa rin kumbinsido sa naging liham ni Vice President Sara Duterte. Kung totoo man yan na hindi siya, kailangan talaga paimbestigahan at mapanagot. Ang kawawa po dito mga ka-action, yung pulis, inalis sa serbisyo nang dahil lang doon. Kawawa naman yung pulis. Nag-ano lang naman sana siya ng trabaho niya, pero dapat total natanggal ka naman sa serbisyo, para maibalik ka sa serbisyo, bakit hindi mo na lang aminin sa hipi mo kung sino yung nagsabi na VIP siya at ipa-close ang road? Ang lakas naman ng loob nun, no? Kung hindi lang naman matataas na official yun, kung mababang official lang naman yun, kahit ka Vice President or Presidente, kung walang engagement sa lugar, hindi pwede ipa-close ang kalsada kasi yan ay public road yan. Oo, hindi yung pwede anytime pwede. Sara ang kalsada, lalabas ako, dadaan ako dyan. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.